Exodus 12, tingnan natin kung ang tinutukoy dito ay yung bang banal na tinatawag unang araw ng sanglinggo, yung Sunday sa ating kalendaryo. Basahin natin Exodus 12, verse 15 to 16. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang sabi po, mga kapatid, ay ganito. 7 araw na kakain kayo ng tinapay na walang libadura. At sa unang araw ay inyong ihihiwalay sa iyong mga bahay ang libadura, sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may libadura mula sa unang araw hanggang sa 7 araw ay ihihiwalay sa Israel ang taong yaon. O sabi niya, Brad, merong unang araw So, ano ang pagkatawag dito sa unang araw? Sabi niya, ayan. Gusto niyang suportahan na itong unang araw na ito daw ay yung linggo. At pangalawa, banal daw ito. Sa verse 16, at sa unang araw ay magkaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon-tipon. At sa 7 araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon-tipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin sa bawat tao, na siya lamang maaring gawin ninyo. Sabi niya, Brad, tingnan mo, yung unang araw ng sanglinggo ay magkaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon-tipon. Paano ko daw ipaliwanag? Parang pawisan tayo nito, kapatid. Alam mo, kapatid, hindi pa rin makalusot itong talata na ginagamit mo. Tama ang talata, pero mali yung application mo. Para kang pabili nga ng Royal True Orange, binigyan ka, kapatid, ng bote ng Royal True Orange. Ang problema, ang laman ay Coca-Cola. So, ang tawag doon, mga kapatid, is factory defect. Kahit sabihin mo, bakit ito Coca-Cola ang binili ko Royal True Orange? Oo, Royal True Orange ang lagayan yan. So, kahit Coca-Cola ang laman, pero Royal True Orange yan. Kayo, mga kapatid, bibili ba kayo niyan? Hindi kayo bibili. Kasi ang gusto mong bilihin, Royal True Orange. Kahit ang buti, Royal True Orange, pero dapat ang laman, Royal True Orange din. So, what is my point, mga kapatid? Ang gusto niyang patunayan na basahan niya ako ng isang suportang ebidensya na ang araw ng linggo ay binanal ng Panginoon. Binanal. Kasi dapat sa isang araw, bakit mo ipangilin? Kasi binanal ng Panginoon. Pangalawa, ito ay inutos ng Panginoon na ipangilin. Okay? Bago mo siya sundin, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sundin ang isang araw ng pagsamba sa Diyos kung hindi inutos ng Panginoon. Hindi po, kapatid, kasi walang kakwinta-kwinta yung araw ng pagsamba mo kung wala namang kuman ang Panginoon na ipangilin mo ito. Tapos, pangalawa, dapat may rason. Bakit mo ipangilin? Kasi ang Sabado, may rason sapagkat nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Alalahanin mo ang Sabat, ibig sabihin, yung creation time at yung tagapaglikha. Yung creator at yung creation. Alalahanin mo yung dalawang ito. At itong creator na ito, ayon sa Revelation 14 verse 7, sambahin mo ang creator na ito. So may biblical command sa Sabado, sa mga Sabbath keepers. Pero yung mga Sunday keepers, mga kapatid, wala po tayong mabasa sa New Testament. Now ngayon, patunay na hindi talaga siya leader, mga kapatid, or nag-aaral ng Biblia, nagbasa-basa at iba yung nag-aaral. Pag nagbasa-basa ka lang, kasi, mga kapatid, medyo hindi masyadong malawak yung kaunawaan. Kasi ang ginagamit niya ang Old Testament. Which is sa panahon na ito, hindi pa siya nagkatawang tao, so hindi pa siya nagpako, hindi pa siya namatay, hindi pa siya nabuhay. So walang basihan ang lahat ng suporta mo dito kasi hindi pa siya nabuhay. Okay? Pero tanggapin natin, mga kapatid, na ito ay pwedeng gawing suporta. Kahit hindi naman. Tanggapin lang natin for the sake of argument, mga kapatid. Now, tingnan natin ang araw ng linggo daw, o unang araw ng sanglinggo, take note basta ang Biblia magbanggit, first day of the week,
or sa Tagalog, unang araw ng sanglinggo, ang tinutukoy dyan ay Sunday. Kailangan madugtong yung unang araw, tapos madugtong sa unang araw yung salitang sanglinggo. Pag wala yun, kapatid, hindi po yan Sunday. Tandaan mo yan. Now, tingnan natin dito sa talatang ginamit mo kung meron bang unang araw at may karugtong na sanglinggo. Tingnan natin, ulitin natin. Sa Exodus 12 verse 15, 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay inyong ihiwalay sa inyong bahay ang libadura. Mga kapatid, 7 araw, kapistahan ng tinapay na walang libadura. 7 araw daw ang selebrasyon sa kapistahan na ito. At sa kapistahan na ito, sa unang araw, nag-instruction na ihiwalay ninyo sa inyong bahay ang libadura. At nagbigay siya ng dahilan. Sa unang araw ay magkaroon kayo ng isang banal na pagkatipon-tipon. Na mga kapatid, nabasa ba ninyo yung sa unang araw ng sanglinggo? Wala, kapatid. Wala kang nabasa sa unang araw ng sanglinggo, magkakaroon kayo ng banal na pagkatipon-tipon. So, kung wala kang nabasa, hindi po ito Sunday, mga kapatid. Yung unang araw ng kalendaryo nila na hanggang ngayon ay hindi nababago. Nababago lang ang pangalan ng kalendaryo, pero yung weekly cycle, mga kapatid, the same. Kahit sa panahon pa ni Moises, sa panahon ng nakalabas sa Ehipto, hanggang sa panahon ni David, hanggang sa panahon, mga kapatid, ng ating Panginoon Jesucristo, hanggang sa panahon natin, ang weekly cycle, yung bilang ng araw ay nagpatuloy. Pero iba-iba ang pangalan. Pero hindi nakaapekto sa weekly cycle, mga kapatid. So, dito pinakita, kapatid, na 7 araw ang selebrasyon, at itong araw ng selebrasyon na ito ay sa unang araw, ang tawag doon, mga kapatid, na banal, hindi yung araw. Tandaan ninyo, ha? Ang banal dito, kapatid, hindi yung mismong araw. Hindi kagaya sa araw ng Sabat, dahil yung araw mismo yung banal. Pero dito sa unang araw, ang banal dito, hindi yung araw, kundi yung pagkatipon-tipon. Yun ang banal. Kapag walang pagtipon-tipon yung araw, hindi na po banal yun. Tandaan nyo yun. Okay? Tandaan mo, kapatid. Ako, naawa lang po ako sa iyo, kapatid. Dati kang back to Christ, nakaakyat ka sa banal na bundok, at naggalingan ka ni Soriano. Ako naman din ay nagalingan din, mga kapatid. Sa usapin lang sa Sabat, vegetarian, sa ikapo, sa mga doktrina ni Padre Lahi na hindi magkatugma, doon lang ako, mga kapatid, hindi napabilib ni Soriano. Ha? Kaya wag tayong masyadong bumilib, mga kapatid, magbasa ka. Wag mong iasa, kasi sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang kaligtasan individual. Para kang sumakay ng parasyot, mga kapatid, na individual po tayong may parasyot. Hindi po pwede ba makisakay ako sa life jacket mo? Hindi, mga kapatid, kasi ang life jacket, pang isang tao lang. Ganon din yung parachute. Hindi mo pwedeng iasa yung kaligtasan mo dahil napakinggan mo kay Soriano. Ang gagawin mo, mga kapatid, saliksikin mo. Kung tunay nga ba ang mga bagay na ito, Gawa 17:11. Ha? Basahin natin, mga kapatid, bago natin ito balikan. Gusto ko po, mga kapatid, na magkaroon po kayo ng idea, paano ba tayo talagang maninindigan, mga kapatid. Ha? Gawa 17, mga kapatid, ang sabi po ay ganito: purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ngayon, lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ito yung ginagawa nila, mga kapatid, sa panahon nila. Ha? Na kapag mangaral ang mga apostoles, sa panahon nila, mga kapatid, sinisiyasat nila, tinitake note nila, iniimbestigahan nila, kasi ayaw nilang magkamali. May sarili silang investigasyon, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, pag nabumilib ka na, wala ka ng pagsaliksik. Itong mga talatang ginagamit mo, mga kapatid, natural, narinig mo kay Soriano ito.
Na ang problema mga kapatid, nung ating kinukross-examine, number one, hindi mo pala pwede yung gamitin to support na ito ay ang unang araw ng Sanglinggo, ito ay kapalit sa araw ng Sabat, dahil may nabasa ako sa Old Testament. Hindi mo pwedeng gamitin yon dahil, hindi pa siya nagkatawang tao at that time. So kung hindi pa siya nagkatawang tao, hindi siya napako, hindi siya nabuhay, so yung lahat ng mga talatang ginagamit ninyo sa Old Testament, not valid siya. Hindi po siya katanggap-tanggap sa Korte Suprema, mga kaibigan, mga kapatid. At maniwala pa ako na after siya ay nabuhay mula sa mga patay, doon ka hahanap ng talata at ating pag-usapan. Nakuha niyo yung point, mga kapatid. Okay? Now, balikan natin kung talagang for the sake of argument, ating pag-usapan lang. Balikan natin, mga kapatid, ang araw ang banal, dapat hindi yung pagtipon-tipon. Dahil ang Sabat, mga kapatid, kung babasahin mo, yung banal na tinutukoy dito, yung mismong araw. Yung araw, mga kapatid, ang binanal ng Panginoon. Na kahit magpisan-pisan ka o hindi, kahit hindi ka magtipon-tipon o magsimba ka man o hindi, ang araw ng Sabat ay manatiling banal. Hindi po maapektuhan ang Sabat kung walang magtipon-tipon, kapatid. Ganon po ang araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat, magsimba ka man o hindi, banal siya. Banal siya, mga kapatid. Ang binanal ng Diyos dito ay mismong araw. Pero itong talatang ito, ang binanal ng Diyos, hindi yung araw na o tinatawag na unang araw, kundi yung pagtipon-tipon. Sa panahon lang siya banal, pag may tipon-tipon o may kapistahan. Ang tanong, mga kapatid, kailan ba ang kapistahan dito sa Biblia? Pang-7 buwan sa ika-14 at ika-15 na araw, mga kapatid. So mag-aantay naman para maging banal uli, mag-aantay naman ng next year para maging banal siya. Pero ang araw ng Sabat, weekly. Every week, mga kapatid, siya. Every 7th day of the week, banal siya, kapatid. At kahit hindi ka sisimba or titipon-tipon o magpipisan, kahit hindi ka makipag-isa doon sa simbahan, manatiling banal. May magsimba man o wala, kahit ipalagay natin walang magsimba sa Back to Christ sa Seventh-day Adventist, banal at manatiling banal ang araw ng Sabat. Ganun po, kapatid. Pero ito, mga kapatid, pag wala ng pagtipon-tipon, ang banal na araw na yan, or araw ng pagtipon-tipon, yung araw na yan is back to normal. Hindi na siya banal, mga kapatid. Yan po ang hindi mo naunawaan, mga kapatid, ni Eli Soriano. Kasi si Eli Soriano, magaling lang siya kapag ang kaharap niya, mga kapatid, ay hindi naman mga timpas dulahi, kapatid, na will train sa Biblia. Naunawaan natin, naliwanagan tayo, na ang araw dito, mga kapatid, na mismo yung araw ay binanal ng Panginoon. Exodus 20. Basahin natin, Exodus 20, verse 8, 9, 10, 11. Ang sabi po ay ganito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw, huwag kang gagawa ng iyong lahat ng gawain. Ngunit, verse 10, sa ika-7 araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Itong Sabat ng Panginoon mong Diyos, ipangilin daw. Huwag kang gagawa, anak mo, babae at lalaki, katulong mo, babae at lalaki, kasama ang baka, mga hayop mo, mga negosyo mo. Okay, sa panahon nila, wala pa silang SM, wala pa silang mall, wala pa silang mga negosyo, mga department store. So, hindi nabanggit dito. Baka lang, kasi yung baka, ang major na hanap buhay nila, ay yung farm, mga kapatid. Yun yung papahinga nila. So, kung meron ng mga tindahan, bawal. Dapat masulat din sana. Okay, so depende kasi sa sitwasyon, mga kapatid. Now, bawal ni ang iyong baka, ni iyong taga-ibang lupa. Okay? Pag sinabing taga-ibang lupa, bawal mo patrabahuin yung mga hintil. Ayan, sabi nila, yung Sabat, mga kapatid, ay para lang sa Israelites. Dito sa pagbigay pa lang ng utos na ito, nakadesinyo na itong Sabat na ito, hindi lang para sa Israel, kundi para sa hintil din. Kasi nandito, ni ang iyong
taga-ibang lupa. Pag sinabing taga-ibang lupa, alam mo mga kapatid, sa kanila, hindi kagaya sa atin ngayon. Sa atin ngayon, waray. Pwedeng may waray sa Liti at may waray din sa Surigao na padpad doon. Pero sa kanila, iba. Pag itong waray na ito, dyan ka lang. Huwag kang pumunta doon. Kasi aalipinin ka doon, papahirapan ka doon. So yung pag sinabing taga-ibang lupa, hindi po siya Israelites, mga kapatid. So pati yung taga-ibang lupa, mga hintil, ay dapat hindi magtrabaho sa araw ng Sabat. So dinisenyo ang araw ng Sabat, hindi lamang sa mga Israelites, kundi para sa mga hintil. Ang rason ng Panginoon, sapagkat, nabanggit na dito ang rason. Dapat sa araw ng linggo, merong sapagkat. Itong sapagkat, ito yung rason ng Panginoon. Bakit ipangilin at bakit hindi ako magtrabaho? Sapagkat 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa. Kailan ito nangyari? Doon sa creation time. So dito sa pagbigay ng Panginoon kay Moses, binabalikan ng Panginoon ang creation time na yung ginawa niya yung unang araw. Ano ba yung ginawa niya sa unang araw? Ano ba yung ginawa niya sa pangalawang araw, pangatlong araw, pang-4 na araw, pang-5 araw, pang-6 na araw? Ano bang ginawa niya doon? At ano ang nangyayari sa ika-7 araw? Dito na ulit, mga kapatid. At itong kasaysayan ng paglikha ay nabanggit dito at ito ang ginawang rason ng Panginoon kung bakit ginawa niya itong utos. Dahil gusto niyang ipaalala sa atin na tayo ay na-access sa mundong ito na hindi dahil sa tayo-tayo lang. Hindi tayo ay mga taong produkto ng evolution ni Charles Darwin. Charles Darwin na isang yung evolution, mga kapatid, ng tao ay galing sa unggoy. Na ibig sabihin, walang kinikilalang tagapaglikha. Na gusto ng Panginoon na ikaw sa mundong ito, mayroong kang tagapaglikha. At itong araw ng Sabat na ito, nabanggit dito sa 10 utos. Sapagkat 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon. Kasama na ang tao dito. At nagpahinga sa ika-7 araw ang Diyos. So kung mababasa mo sa Genesis 2 verse 1, 2, 3, pagkatapos niya nilikha ang lahat ng mga bagay, nagpahinga siya. Nabanggit dito. Sapagkat nagpahinga ng ika-7 araw, na ano pat pinagpala. Anong ginawa niya sa araw ng Sabat? Anong ginawa ng Panginoon sa araw ng Sabat? Sapagkat pinagpala ng Panginoon ng araw ng Sabat at pinakabanal. Pinagpala at pinakabanal. So nabasa natin, inutos, binigay ang rason, at binanal. Gusto nilang tapatan at ang gamit nilang pantapat yung Exodus 12. Ito yung chapter na kung saan ay huling gabi nila na sila ay patakas na, palabas na sa Ehipto. Na bago sila pinalabas ng Diyos, merong binigay na instruction ng Panginoon na ito ang gagawin ninyo. Maghandog kayo ng tinapay na walang libadura, magpista kayo, at maghandog kayo ng mga tupa, baka, kambing bilang pasasalamat. At ito ay pag-alala, gawin ninyo sa pag-alala na mayroong Diyos na nagligtas sa inyo sa Ehipto. Pero ang weekly Sabat ay iba ang rason, sapagkat nilikha ng Diyos. So yung ating pangilin sa araw ng Sabat, ang rason hindi dahil niligtas tayo ng Panginoon sa Ehipto, kundi binalik tayo sa Genesis, sa creation time. Na lahat tayo doon, mga kapatid, ay lahat tayo involved doon, pero hindi tayo lahat na involved doon sa Ehipto. Sila lang. Kaya yung Sabat na ito, ay itong practices na ito, ay para sa kanila lang, yung tinatawag na kapistahan ng tinapay na walang libadura, handog sa pagpapasalamat, handog para sa kapatawaran, sa kanila lang yun. Bakit? Sila lang yung naalipin. Pero pag sinabing Sabat, mga kapatid, na weekly Sabat, ay lahat tayo kasi tayo ay nilikha ng Panginoon at dapat yun ang rason ng Diyos na bakit natin siya sambahin.
Now, ulitin ko, ang araw mismo ang binanal ng Panginoon. Pero yung Exodus 12, mga kapatid, verse 15, at sa unang araw ay magkaroon kayo ng isang banal na pagkatipon-tipon. Yung banal doon, hindi yung unang araw, kundi yung pagkatipon-tipon. Pangalawa, yung unang araw na yun, hindi po yung sanglinggo or Sunday. Kasi ganito yan. Ang 7 araw na selebrasyon, minsan matapat siya ng Sabado. Minsan matapat siya ng Linggo. At hindi siya all the time Linggo, yung unang araw. Minsan matapat siya ng Lunes, yung unang araw, at matapos siya sa Lunes din. Ganun po yun, mga kapatid. Halimbawa tayo, yung ating birthday, kahit isang araw lang na selebrasyon yon. Pero dito, 7 araw na selebrasyon yung kanilang kapistahan. So ngayon, pag gamitin mo ito, kapatid, na bilang suporta para ipangilin ang unang araw ng sanglinggo, dapat 7 araw kayo mangilin. At mag-antay pa kayo ng next year. So, yung Sunday at hanggang Sunday ay hindi na po yan banal. So, wag kayong mangilin. All the time, magtrabaho kayo. Hindi kayo magsimba lagi-lagi. Kasi kung lagi-lagiin mo yan, mga kapatid, di wala ka ng trabaho, lagi ka na magsimba. Kasi 7 araw yun na selebrasyon. So, hindi mo pwedeng inumin na Royal True Orange ang binili mo, buti Royal True Orange, pero yung laman Coca-Cola. Hindi mo pwedeng gamitin ito, kapatid. Tama ang talata, mali ang pagkaunawa. Mali yung aplikasyon mo, kapatid. Mali, mga kapatid. Mali talaga. 100%, 1,000% mali ang aplikasyon mo. Tama ang talata. Wala akong duda sa talata eh. Lahat ng talata dito from Genesis to Revelation, hindi po pwedeng debatihin yan. Magkaroon lang ng debate doon sa kanya-kanyang pag-aunawa. Pero matitimbang naman ninyo, mga kapatid, kayong mga viewers, kung talagang sino yung mas maliwanag, yung mas mabigat ang explanation, mga kapatid. Ganon po, mga kapatid. Ulitin ko, at sa unang araw ay magkaroon kayo ng isang banal na pagkatipon-tipon, at sa ika-7 araw man ay magkaroon din kayo ng isang banal na pagkatipon-tipon. Yung ika-7 araw, mga kapatid, hindi din natin masabi na Sabado yun. Kasi ang pinag-usapan, 7 araw na selebrasyon sa kapistahan ng tinapay na walang libadura, at minsan matapat nga yung unang araw ng Lunes, at matapos din yung ika-7 na selebrasyon Lunes din. Ganun po yun. Ngayon, sa next year na naman, hindi na siya Lunes, Martes na naman siya. Okay? So, ganun ang nangyari nung nagkataong tao ang Panginoon at hinuli siya at ipako siya sa cross. Yung panahon na yun, mga kapatid, alam mo kung anong araw yun? Anong araw yun, mga kapatid? Kapistahan yun ng Pasko. 7 araw na selebrasyon yun. Pero, merong pagbabago sa New Testament yung selebrasyon. Kasi yung 1 week na yon na selebrasyon, nahati sa kalahati. Nahati sa kalahati. Bakit? Yung kalahati, mga kapatid, mula Linggo, Lunes, Martes, Merkules, yun ay araw ng paghahanda. Okay? Araw ng paghahanda. Hinuhuli nila yung mga tupak, baka, kambing, kasi kapistahan ng seremonyalo yun eh. Okay? Para kapatawaran ng kasalanan nila, kaya kailangan magpista sila. Magpapasalamat sila, naalipin sila, kinligtas sila ng Panginoon. Yun ang nais iparating sa kanila ng Panginoon. At ang tawag nun is Sabat pa rin, 7 araw na Sabat. Samantalang, ang tawag doon is yearly Sabat, at itong atin naman na Saturday is weekly Sabat, 1 araw lang ang selebrasyon sa pag-alaala na merong Diyos na tagapaglikha. Pero samantalang sa kanila, 7 araw na selebrasyon, yearly, na ang kanilang ipaalala doon sa Panginoon, yung niligtas sila sa Ehipto. Sabat din ang tawag doon, mga kapatid. Kaya sa Ezekiel 20, verse 20, ipangili ninyo ang aking mga Sabat. Pag sinabing mga Sabat, hindi mga Sabat dahil ngayon Sabat, next week Sabat, hindi. Mga Sabat siya dahil, kapatid, halo yung weekly Sabbath at yearly Sabbath. Ang yearly Sabbath, 7 days ang celebration. Ang weekly Sabbath, 1 day lang ang celebration. That is Saturday. Ang Saturday mismo or Sabbath or ika-7 araw ang mismong binanal ng Panginoon, samantalang dito yung pagtipon-tipon lang ang binanal.
Nakuha mo kapatid? Sana kontento ka kapatid. Dahil kung naunawaan mo na at manatili ka pa rin na patigasin mo yung puso mo, sayang ka kapatid. Sayang. Kahit siguro mga ordinaryong magbabasa lang ng Biblia or mga bata kapatid, maunawaan itong explanation natin. Okay? Now, kahit basahin ko pa itong Leviticus 23, ganun din ang pinag-usapan dito, supporting lang ito pa rin. Leviticus 28, Nehemias 8:18, kahit basahin ko pa ito, mga kapatid, hindi ito pwedeng gamiting suportang ebidensya na ang banal, ang unang araw ng sanglinggo ay binanal. Dahil unang-una, hindi po siya, mga kapatid, pwedeng ipalit sa Sabado. Dahil sabi nga ng karamihang mga reliyon, bakit linggo na? Dahil yun ang araw ng pagkabuhay. So, hindi po natin pwedeng gamitin ang mga talata sa Old Testament. Sana kapatid, naunawaan po ninyo. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay, so inom muna tayo ng tubig na basa mga kapatid kasi tuyuan